How to hold the faith and a good conscience. Number 1, stand firm in sound doctrine and fight for it. Number 2, stay away from those who reject true beliefs. And number 3, strongly implement discipline to unrepentant teachers. Kaya naman po mga kapatid, let us all seek to know Christ more and to make Him known. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Amang banal, salamat po sa araw na ito. Salamat sa pribilehiyo na mula po sa inyo, kalakasan na galing din po sa inyo, upang kayo po ay aming masamba sa araw na ito na inyong itinalaga bilang pagsamba sa inyo. Dalangin po namin na kayo ang mangusap sa bawat isa po na nandirito sa pamamagitan ng inyong mga salita. Kinikilala po namin ang inyong pagiging soberano sa lahat ng bagay. At dahil po dito, kayo din po ang Diyos na maaasahan at mapagkakatiwalaan namin, nakikilos sa buhay ng inyong mga anak. Minsan pa, we recognize the truth that you are the owner and the head of the church, and therefore we will trust in you. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo, tunay na dakila ka sa aming kalagitnaan. Kaya naman, dalangin ko po ang bawat isa na nandirito, anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan, anuman po ang kanilang kalagayan sa kanilang spiritual na buhay, be with them. Abutin mo po sila ng inyong biyaya at habag upang nang sa ganon, maranasan nila ang pagkilos mo at makita nila ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at ng inyong salita na kumikilos sa kanilang mga buhay. Kaya po dalangin namin, pagpalain mo ang aming pagsamba sa umaga po na ito. Bagamat kami po ay iilan lamang na nagkakatipon sa lugar na ito, pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Kaya po patuloy kaming lalapit at mananalangin sa inyo. Hinihiling maging ang inyong enablement sa amin upang nang sa ganon tunay naming magampanan ang mga role na inyo pong iniatas sa amin bilang mga mananampalataya. Purihin ang pangalan mo, Panginoon, patatagin mo kami, and may you address us this morning through the preaching of your word. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Minsan pa po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. If you are still able, please stand up for the reading of God's word. Ayan po, no? So please open your Bible in 1 Timothy chapter 1, verses 18 to 20. Ang pagbasa po natin sa umaga na ito ay 1 Timothy chapter 1, verses 18 to 20. Tulad po ng dati, hindi ko na po nilagay sa ating screen ang ating scripture reading, but anuman po ang version ng Bible na meron kayo, no, mapa digital man o physical Bible, please open them in 1 Timothy 1, 18 to 20. And by the way, meron din po tayong mga Tagalog Bible sa likod, no? If you want a Tagalog Bible, you can use them para po sa atin yan. So 1 Timothy chapter 1, verses 18 to 20. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare, holding faith and a good conscience. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith, among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, that they may learn not to blaspheme. May the Lord add blessing to the reading of His word. Kayo po ay makakaupo na. Minsan pa mga kapatid, tayo po ay manalangin. Purihin ang pangalan mo, O Diyos. Salamat po sa pagsusustento mo sa amin sa mga nakalipas na linggo. And we are about to conclude chapter 1 of 1 Timothy. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na merong mensahe na sinasabi ka sa mga talata po na ito. So speak to us right now, encourage the faint-hearted, convict those who are in sin, save the sinners, and build up your people. Maluwalhati lamang ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen
and amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating sermon series sa sulat ni Apostol Pablo na ang pamagat po ay The Church, the Household of God. Yan po ang ating series on 1 Timothy. Napakabilis nga po ng panahon kasi last verses ng chapter 1 ng 1 Timothy, nakaisang kabanata na tayo sa pag-aaral po natin sa sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero alam naman po natin, hindi ba, na nung original na masulat ang Bible, hindi naman yan nahahati sa verse and chapters, no? Pero ganun pa man, nabibigyan tayo ng kumbaga ng isang riles para tignan yung mga pagkakasunod-sunod ng mga talata sa Biblia at ano ba yung nais iparating talaga ng mambabasa. Kaya mahalaga na as we listen to the Word of God, whenever it is being preached to us, nandun talaga na yung willingness natin na makinig, pero at the same time, engage tayo sa Word of God. Kaya po, I encourage you to open your Bible. At sa umaga po na ito, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay holding faith and a good conscience. Holding faith and a good conscience. Mula po yan sa 1 Timothy chapter 1, verses 18 to 20. Holding faith and a good conscience. Alam niyo po mga kapatid, holding faith and a good conscience are protective tools that teachers and preachers of God's Word must have in order for them to keep themselves in sound doctrine. Tulad nga po ng ating mga sinabi noong mga nakalipas nating pag-aaral, yung 1 Timothy primarily was written for Timothy, no? Isang pastor, isang manggagawa. At tulad din po ng mga sinabi natin noong mga nakaraang linggo, natunghayan po natin na ang pangunahing trabaho ng isang pastor ay ang ituro at ipangaral ang salita ng Diyos. At kung titignan pa natin yung ibang mga sulat ni Pablo, for example, ang 2 Timothy and ang Titus, isa sa mga requirement ng isang elder o ng isang pastor ay dapat alam niyang ituro ang pananampalataya. Ibig sabihin, dapat alam niya ang mga katuruan ng Biblia. Kasi nga naman, kung ang pangunahing layunin niya ay ituro ang Biblia, dapat alam niya kung ano ang magiging laman ng kanyang pagtuturo. Pero bagamat ganon ang requirement ng New Testament para sa mga tagapagturo ng Biblia, kinakailangan din na yung mismong mga pastor, yung mismong mga elder, yung mismong mga guro ng Biblia ay dapat din nilang bantayan ang kanilang sarili. Hindi po ba may nagsabi nga na kung nais daw ng kaaway na pabagsakin ng simbahan, ang una niyang tinatarget ay ang mga pastor. At ang pangunahing ginagawa ng kaaway upang wasakin ang simbahan ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga maling katuruan. Siyempre, yung mga maling katuruan po na yon, ang gagamitin ay yung mga nagtuturo. Kaya mahalaga yung tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo dito. Sabi niya, hold the faith and have a good conscience. Hindi lang sapat na dapat alam ituro ni Timoteo ang mga salita ng Diyos o ang mga katuruan ng Biblia, pero dapat panindigan niya ang kanyang mga itinuturo. Ano po ang ibig nating sabihin dito? Ang ibig po nating sabihin dito, dapat naniniwala siya sa katotohanan ng mga itinuturo niya. Hindi nagmumula ito sa kanyang head knowledge, pero dito talaga nakasandig ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong buhay. Upang nang sa ganon, makita ng mga tagapakinig niya ang kapangyarihan ng katotohanan na mula sa salita ng Diyos, sapagkat nakikita sa buhay at sa composture ng tagapagturo na talagang naniniwala siya na totoo ang kanyang sinasabi. Mahalaga po yan upang maprotektahan ng mga pastor at ng mga guro ang kanilang mga sarili laban sa maling katuruan. Ibig sabihin, kailangan mapanatili namin ang aming mga sarili sa tamang pagtuturo.
Kaya po kinakailangan na we must hold the faith and we must have a good conscience. To remain sound in faith, pastors and believers alike must hold the faith with conviction and to submit themselves to the clear teaching and authority of the Scripture. Wala po talaga tayong ibang pagbabasihan sa ating mga pagtuturo kundi ang salita ng Diyos. Kaya po mapapansin nyo yung mga tao na naging hidwa ang pananampalataya, yan po ang mga taong tumigil na maniwala at magpasakop sa otoridad ng salita ng Diyos. Pero itong warning po na ito ni Pablo, hindi lamang po yan para sa mga pastor na tulad ng inyong lingkod, pero para sa atin po, lahat ng mga mananampalataya. Bakit po? Kasi tayong lahat po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita. Tayong lahat po ay binigyan ng mandato ng Diyos na ituro ang mga katotohanan ng Biblia. Kaya naman mahalaga sa bawat isa sa atin na hindi lamang natin alam ang ating pananampalataya, pero dapat nandoon din ang ating paninindigan dito. Paninindigan, handa natin itong ipagtanggol. Paninindigan na kung saan handa tayo na italaga ang ating mga buhay dito. Kaya dapat po maging malinaw sa atin ang katuruan ng Biblia. At hindi lamang yon, dapat din po nating kilalanin na merong authority ang Bible sa ating mga buhay. At yung authority na yon, ang tamang tugon doon ng mga mananampalataya ay ang pagsasubmit o pagpapasakop sa salita ng Diyos. So tayong lahat, kabilang po ang inyong mga leader, ang inyong mga pastor, ay nasa ilalim ng kapangyarihan, ng authority ng Scripture. Kaya po lahat ng mga pagtuturo, lahat ng ating mga gawain ay ating tawag dito, we make the Bible the standard of our ministry and of our doctrine. Bakit po ganon? Kasi kailangan nating ingatan ang ating mga sarili at kailangan din nating ingatan ang simbahan na kung saan tayo kabilang laban sa maling katuruan. Kaya po mapapansin po ninyo, yung 1 Timothy, napaka-prominent po dyan ng false teaching. Kasi nga, alam naman natin na yun talaga yung pangunahing purpose ni Pablo sa pagsulat niya sa liham na yan kay Timoteo. To counter false teaching. No? Prominente, hindi po talaga natin maiiwasan yan bilang mga mananampalataya. At yung pundasyon ng ating spiritual growth ay magmumula po sa tamang doktrina. No? Ang paglago natin spiritually ay magmumula po sa ating paniniwala sa mga tamang katuruan na magbibigay ng kalakasan at ng health sa ating pananampalataya. Kaya naman po, the rejection of sound doctrine is the pathway that have led to the shipwreck fate of two prominent leaders in Ephesus that Paul have named in this passage. Nag-name drop si Pablo, ng dalawang lalaki. Maaari na itong mga taong ito na pinangalanan niya, mga pastor sa Ephesus. Mga pastor na nagtuturo na ng hidwang pananampalataya. Mga pastor na hindi na nagpapasakop sa katuruan ng Biblia. Kaya po mahalaga bilang mga Kristiyano na we as pastors and believers alike must take the warning of the Scripture seriously about the dangers of false teachings and the damage that it can do both to those who teach it and to those whom they are teaching it. Ang
ah, parang nakikipaglaro ka sa apoy. Kapag nag-e-entertain tayo ng mga maling katuruan, mapa sa Facebook man yan, sa TV, sa internet, o kaya yung mga libro na binabasa natin. Marami na po akong nakitang mga kaibigan ko pang mga pastor, nakasabayan kong nag-aral sa seminaryo, at masasabi kong isa sila sa mga pinakamatalinong naging kaklase ko. Dahil nga sa kanilang katalinuhan, akala siguro nila, kaya nilang protektahan ang sarili nila, kaya kung ano-anong mga author, kung sino-sinong mga manunulat ang kanilang binasa, hanggang sa unti-unting magbago ang kanilang pananaw. Nakakalungkot po, pero yun ang nangyari. Bakit po? Kasi hindi nila iningatan ang kanilang pananampalataya. Nagsimula silang mag-entertain ng mga katuruan na pawang bago sa pandinig. At kalaunan, nakumbinsi sila na ito yung tama at yung tinanggap nilang pananampalataya ay yun ang mali. Napakadelikado po talaga ng maling katuruan. Kaya po, ikaw at ako ay dapat maging aware sa danger na pwedeng ibigay sa atin ng maling pagtuturo. Kaya dapat po nating ingatan ang ating mga sarili laban sa maling katuruan. Kasi po, yan ay isang malaking banta sa ating pananampalataya. At yan ay isang malaking banta sa ating simbahan. That's why Paul urged Timothy to fight for the faith by holding on to the faith and by having a good conscience. Yung faith po dyan, yan po yung body of doctrines, yung buong pananampalatayang Kristiyano na dapat ituro ni Timoteo at dapat niyang ingatan. Yan po kasi ang inaatake ng mga false teachers, no? Lalong-lalo na, prominente sa pag-atake ng mga false teachers ay ang Ebanghelyo. Kung babasahin po natin ang mga sulat ni Pablo, alam natin na yung pagkilos ng mga bulaang guro laging nakatuon sa pagwasak sa purong Ebanghelyo. Either binabawasan nila ang mensahe ng gospel o kaya naman dinadagdagan nila. Either way, yan po ay hindi tama. And because of that, yan ay nagsisilbing isang maling katuruan. Pero ito po ang nakakalungkot. Those who abandon sound doctrines have proven that their conscience had already been polluted by false belief, resulting in their rejection of apostolic teachings. Bakit? Kung papansinin po natin, magkasama yung tagubili ni Pablo, holding faith and a good conscience. Karamihan po sa mga false teachers, ang nangyari ganito. Yung pag-abandon nila, yung pagtalikod nila sa mga maling katuruan, ay dahil po na-pollute ang kanilang konsensya ng mga bagay na taliwas sa sinasabi ng Biblia. Yung konsensya na dapat nakapailalim sa pagkapanginoon ni Kristo ay napasukan ng mga katuruan na kumukwestiyon sa salita ng Diyos, kumukwestiyon sa Ebanghelyo, kumukwestiyon sa kaligtasan. Hanggang sa tuluyan na itong, ano ba yung Tagalog sa numbed? No? Naging manhid na. Kasi hindi na nakakaramdam. Ibig sabihin na wala na ang discernment to know what is right from what is wrong. And therefore, totally, they rejected the apostolic teachings written in the New Testament. Ngayon, paano natin mapoprotektahan ang ating sarili laban sa mga maling katuruan? So, how to hold the faith and a good conscience. I submit to you 3 points
mula po sa mga talata na ito na dapat gawin natin upang maprotektahan natin ang ating sarili laban sa maling katuruan at para mapanatili din po natin ang kadalisayan ng ating konsensya na nakapailalim sa otoridad ni Kristo. Number 1, stand firm in sound doctrine and fight for it. Stand firm in sound doctrine and fight for it. Pastor, kailangan ba talaga yan? Yung fight? Hindi po tayo nang aaway ng tao, no? Pero, kailangan nating ipaglaban. Laban sa mga maling katuruan, ang tamang doktrina. Basahin po natin ang mga talata. Sabi ni Pablo, "This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you." Itong prophecies previously made about you, I take that to mean, yan yung ordination ni Timothy. Diyan siya itinalaga. Yan yung pagtatalaga sa kanya bilang isang pastor. Ibig sabihin, kinilala ng kapwa mga elder o perhaps ni Apostol Pablo na si Timoteo ay tinawag nga ng Diyos para maging tagapagturo ng salita ng Diyos. So sabi ni Pablo, "In accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare." Mas matindi nga yung sinabi ni Pablo dyan, no? Sabi niya, wage the good warfare. Makipagdigma ka. No, ipaglaban mo ang mabuting digmaan. Tapos sabi po ng verse 19, yung first part, holding faith and a good conscience. So ano yung ipaglalaban ni Timoteo? Yung pananampalataya at ang kanyang konsensya. No? Yung pananampalatayang Kristiyano at yung konsensya niya dapat nakapailalim sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pero dito mapapansin po natin na maliwanag yung sinabi ni Pablo. Ipaglaban mo ang pananampalataya. Ipaglaban mo ang pananampalatayang tinanggap mo mula sa mga apostol na ipinasa sa iyo ng iyong mga magulang. Again, mga kapatid, the main job of a pastor is to uphold, teach, and defend sound doctrine. Uphold, teach, and defend sound doctrine. This is the clear charge of Paul to Timothy. Whether we like it or not, mga kapatid, yan po talaga ang pangunahing trabaho ng inyong mga lingkod. Ituro sa inyo ang mga tamang doktrina ng Biblia at depensahan ito laban sa mga madaming maling katuruan na kumakalaban dito. And syempre, we must uphold it. Ibig sabihin, ingatan namin, panindigan namin, tayuan namin. Tulad nga po ng parati nating sinasabi, mahalaga po yan kasi yan ang pundasyon ng paglagong espiritual. Ang isang Kristiyano na hindi po babad sa mga katuruan ng Biblia at tamad na pag-aralan ang mga doktrina ng Biblia, parang isang bata yan na kulang sa sustansya. Mahina ang immune system. Ang ating pananampalataya, ang ating spiritual na buhay ay nangangailangan din ng kalakasan at kalusugan. At ang kalakasan at kalusugan po na magmumula ay nakailangan ng ating pananampalataya ay magmumula sa mga doktrina at tamang katuruan ng Biblia. So para sa mga pastor, kailangan nilang ingatan, ituro at ipaglaban ang katuruan ng Biblia, ang mga doktrina ng Biblia. Pero hindi lamang po ang mga tagapagturo, hindi lamang ang mga pastor, pero lahat tayo.
As believers, it is our responsibility to hold the faith by standing firm in sound doctrine and by defending it against false teachings. Kaya po dyan pumapasok yung challenge sa atin bilang mga mananampalataya. Yung challenge sa atin, hindi lang para makinig tayo sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang ating responsibilidad ay alamin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Upang nang sa ganon, hindi tayo madadaya ng mga bulaang guro. Tulad nga po, ng mga laging sinasabi natin, yung mga bulaang guro, sila yung mga magagaling magsalita. Di ba? Very articulate speakers. Talagang makukonvince ka na paniwalaan yung kanilang sinasabi kasi napakahusay nilang magsalita. Ngayon, kung hindi mo alam ang laman ng Bible mo, magiging madali para sa kanila na hikayatin ka na paniwalaan ang kanilang tinuturo kahit hindi naman yan turo ng Biblia. Kaya po, let us embrace it as our responsibility as believers to hold the faith and to stand firm in sound doctrine. At kung kinakailangan, depensahan ito laban sa maling pagtuturo. Kaya nga po, alam nyo, whether we like it or not, we are in a battle. Nasa digmaan po talaga tayo. Kailangan nating ipaglaban ang katotohanan sa maling pananaw at paniniwala ng mundo na ating ginagalawan. Alam po natin na yung mga hindi mananampalataya ay bulag spiritually and therefore hindi nila alam ang katotohanan. Malayo sila sa katotohanan. In fact, ayaw nila ng katotohanan. They are captive by the devil. Pero tayo na mga iniligtas ni Kristo, tayo na mga pinawalang sala ng Diyos, tayo ay binigyan niya ng bagong buhay, spiritually, ng bagong kaisipan, at ng bagong pananaw. Kaya maging ang ating mga desire ay bago na rin. Ibig sabihin, naka-aligned na ito sa salita ng Diyos. Pero hindi natatapos doon ang nais ipagawa sa atin ng Panginoon. We are in a battle. And our weapons is the truth, no? Prayer, and the gospel. Of course, kasama dyan ang scripture. Yan yung mga sandata natin upang labanan ng kamalian at mga kasinungalingan na talamak sa ating paligid na nandaraya at patuloy na bumubulag sa mga taong walang pagkakilala sa tunay at buhay na Diyos. We are in a battle for the truth. Speaking of truth, isa sa mga paborito kong libro na binasa ko is the book written by John MacArthur na ang title, Truth War. Ayan, Truth War. At yung libro na yon ni John MacArthur, doon nakalagay yung kahalagahan na ipaglaban ang tamang doktrina laban sa kamalian. Kasi at the end of the day, the battle is about the truth. Bakit po? Because the truth of God is under the constant attack of the enemy. Di ba, ang diablo, siya ang counterfeit ng lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos. No? Kina-counterfeit niya ang salita ng Diyos. Kina-counterfeit niya ang ebanghelyo. Kina-counterfeit niya mismo ang Diyos upang dayain ng mga tao na paniwalaan ang kamalian. And it is up to us, believers, to defend the truth.
and to enlighten the mind of people and to pray constantly to God na iligtas sila ng Diyos at ialis sa kanilang pagkaalipin sa kasinungalingan ng dyablo. So false teachers are being used by Satan in promoting false ideas that contradicts the teachings and the message of the gospel. Kaya nga po, madaming nadadaya kasi yung talagang instrumento ni Satanas para magturo ng kamalian ay yung mga teachers din ng Word of God. Kaya nga, false teachers sila. In other words, they have a certain amount of authority in the church. No? Kasi whenever we stand behind the pulpit, meron kaming authority na mula sa Diyos na ituro ang kanyang salita. Kaya yung madalas na gamitin ng dyablo para magpasok ng hidwang pananampalataya ay mga pastor din, mga teacher din ng Word of God. Kaya nga mapapansin nyo dito, napaka-seryoso ng warning ni Paul. To the point na nagpangalan pa siya ng 2 lalaki. Mamaya, titignan po natin yon. So mga kapatid, the Lord has given us the solemn responsibility of defending the faith by upholding sound theology in our preaching in the church and in the demonstration of it in our lives. Dalawang katotohanan na magkasama. Paano natin gagawin yon? Paano natin poprotektahan ang ating simbahan laban sa maling katuruan? Sa pamamagitan ng paghawak sa tamang pagtuturo, sa pamamagitan ng pangangaral ng mga tamang doktrina sa ating simbahan, pero hindi lang po yun, kailangan na ipapakita din ng mga mananampalataya sa kanilang mga buhay yung epekto ng tamang doktrina sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin, hindi lang natin ipinapaliwanag sa mga tao na tama at totoo ang ating pananampalataya, ipinapakita din natin sa ating mga buhay na totoo at tunay ito kasi binabago tayo patungo sa wangis ni Kristo. So we fight the good warfare by demonstrating the transforming effects of sound doctrine in our daily lives. Sabi po ni Pastor Joey, yung mga false teachers, kaya nagtuturo sila ng kamalian para bigyan ng justification ang kanilang sinful lifestyle. In 2 Peter, di ba, nakatatapos lang natin na sermon series, nakita po natin yon. Kaya mali yung kanilang mga pagtuturo, kaya tumatalikod sila sa salita ng Diyos upang mabigyan sila ng justification o ng dahilan para magpatuloy sa kanilang sinful lifestyle, kung ano man po yon. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, mahalaga po na ipakita natin sa mga tao na nababago tayo ng salita ng Diyos. Na binabago tayo ng mga katuruan ng Biblia. Na binabago tayo ng ating pananampalataya so that we can demonstrate to them na ito yung tama. Bakit? Hindi lang natin alam sabihin sa kanila na ipapakita din natin sa ating mga buhay. So mga kapatid, let us stand firm in sound doctrine and let us fight for it. Let us persevere and remain faithful even in the midst of difficulty and the constant pressure to compromise our convictions. Araw-araw po nating pakikipaglaban yan. Araw-araw po tayong tutuksohin ng mundo na i-compromise ang ating pananampalataya.
And once you do that, you will suffer persecution. Ano man yung uri ng persecution. Kasi nga, ang pinupromote ng mundo ay ang mga bagay na kontra sa kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang kalooban. And that is a reality, no, mga kapatid. Kaya kailangan po nating palalimin ang ugat ng ating pananampalataya. Kailangan nating patatagin ang pundasyon ng ating pananampalataya upang kapag dumating yung araw na kailangan nating pumili between our faith and our employment or career and even our own life, the Lord will give us the grace to stand firm no matter what the cost. Kasi po, it will come. No? Hindi, ang tanong po dito, hindi mangyayari ba? Ang tanong, when will it happen? Kaya po, kinakailangan talaga na maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Talikuran na natin yung mga bagay na hindi magbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya kay Kristo. Ituon natin ang ating kaisipan kay Jesus at sa kanyang kaharian. At pagbulayan natin ang mga pagpapala na tinanggap natin at tatanggapin pa natin sa kanyang muling pagbabalik. Upang nang sa ganon, tayo'y manatiling nakatindig sa katotohanan ng salita ni Kristo, anuman ang mangyari. Point number 2, stay away from those who reject true beliefs. Stay away from those who reject true beliefs. Verse 19, sabi po, holding faith and a good conscience by rejecting this. Ano yung nireject nila? Yung mga sinabi ni Pablo in the previous verses. Ano daw ang nangyari? By rejecting this, some have made shipwreck of their faith. Yung shipwreck, ginagamit yan para i-describe yung barko na lumubog sa dagat. Sila, ganun ang nangyari sa kanilang pananampalataya. Nasira ang kanilang pananampalataya kasi lumubog sa dagat ng maling pagtuturo at ng maling katuruan. They have made shipwreck of their faith. At nangyari po yun because they rejected sound doctrine. Nakakalungkot, hindi po ba? Meron isang kilalang author during the 90s na naging at the age of 28, if I'm not mistaken, became the pastor of one of the largest churches in America. No, nasa 10,000s yung miyembro. Pero alam nyo kung anong nangyari dito sa pastor na to? In 2019, sinabi niya, hindi na ako naniniwala sa Christianity. Yung mga itinuro ko dati, hindi ko na pinaniniwalaan ngayon. Sabi niya, nag-fall away ako sa pananampalataya. Nakakalungkot, pero ang tanong, totoo bang Kristiyano yon? For me, no. In the first place, hindi talaga siya totoong naging Kristiyano kasi hindi siya nanatili sa tamang katuruan. Hindi niya i-aabandon ang kanyang pananampalataya na itinuro niya sa loob ng mahabang panahon. Pero that is exactly what Paul is saying here. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith. Alam niyo po, people who abandon sound doctrines are dangers to the health and well-being of the church. Banta po talaga sila sa kalusugan at katatagan ng simbahan. Those people who teach
false teachings, no? They are dangers to the health and well-being of the church. Therefore, ano dapat ang tugon ng mga mananampalataya sa kanila? Believers must not associate with them. Believers must not associate with them. Ibig sabihin, huwag tayong makikisama sa kanila. And let me read to you a series of passages para makita po natin na yung New Testament maliwanag na sinasabi sa mga mananampalataya na dapat wag silang makikihalubilo, wag silang makikipagkaibigan, wag silang makikisama sa mga bulaang guro. Basahin ko po sa inyo, Romans chapter 16, verses 17 to 18. Let us read verse 17. Nasa screen po nakalagay. Romans 16:17, sabi po ni Pablo, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Anong sabi niya? Avoid them. Sabi ng iba, wag na kayong magturo ng theology. Wag na kayong magturo ng doktrina kasi it will cause division in the church. Kaya lang, sabi ni Pablo dyan, sino daw po yung nagkukos ng division? Sino daw yung nagkukos ng division and create obstacles? False teachers. Those who contradict the doctrine that you have been taught. So, hindi tama yung sinasabi ng ilan na the more you teach theology in the church, magkakaroon ng division o ng pagtatalo-talo. Sometimes it happens. Pero ang sinasabi ni Pablo dito, yung mga humahati, yung nagdi-divide ng simbahan, yung mga false teachers, o in this case, mga false believers, na hindi na naniniwala sa doktrinang ipinasa o itinuro sa kanila. Kaya sabi ni Pablo, avoid them. Bakit daw? Sabi ng verse 18, for such persons do not serve our Lord Christ. Kaya pala nagkukos sila ng division. Kaya pala kinukontra nila ang katuruan na tinanggap mula sa mga apostol kasi hindi naman talaga si Kristo ang pinaglilingkuran nila. Ano ang kanilang pinaglilingkuran? Sabi, their own appetites. Ibig sabihin yung gusto ng kanilang laman. And usually yung temptation po dyan, yung temptation na maging pangunahin sa lahat. Ibig sabihin at the root of it is pride. Ayaw nilang si Kristo ang matanghal, gusto nila yung sarili nila ang kanilang itaas. At upang mapasunod ang mga mananampalataya para sundin ang kanilang makasariling layunin. Sabi pa ni Pablo, and by smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. Di ba, ano sabi ko kanina? Yung mga false teachers, usually, magaling magsalita. Magaling magpaliwanag. Kaya madaming nadadaya. Lalong-lalo na, yung mga tao daw na they deceive the hearts of the naive. Lalong-lalo na yung mga bago pa lang sa pananampalataya. Yung mga hindi pa matured na Kristiyano. Kaya po ang challenge sa atin mga kapatid is to pursue spiritual growth. Otherwise, magiging biktima tayo ng mga false teachers po na ito kasi napakahusay nilang magturo. And our protection against them is our spiritual growth. Kasi maliwanag naman sa talata, di ba? Maliwanag naman in this passage, they deceive the hearts of the naive.
yung mga spiritually immature. So the challenge is pursue spiritual growth. Another passage po, 1 John 4:1. Ayan, basahin naman natin ang 1 John 4:1. Sabi ni Apostol Juan, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Bakit daw? For many false prophets have gone out into the world. Ano yung tagubilin ni Apostol Juan? Do not believe every spirit. Ang sinasabi niya, huwag kayong agad maniniwala sa mga katuruan. Ano daw ang dapat gawin? Test them to see whether they are from God. Pero itong tanong, how can you test them if you are not growing spiritually? How can you know that they are from God if you do not know your Bible? Again, babalik pa rin tayo sa pag-pursue ng ating spiritual growth para magkaroon tayo ng discernment at magkaroon tayo ng proteksyon laban sa kanila. Bakit ito yung tagubilin ni Juan? Kasi daw, naglipa na ang mga bulaang propeta. Napakadami nila. So mga kapatid, uso ngayon, lalong-lalo na yung yung online service ng madaming churches, no? Siyempre, may mga pagkakataon na perhaps may sakit tayo o masama ang ating pakiramdam, masama ang panahon, sometimes we opted na lang na mag-live stream. Pero, dahil sa dami ng mga churches na nagla-live stream, minsan hindi na natin nadidiscern, tama ba yung tinuturo niya? Kasi merong pangalan, Christian Church. Akala ng madaming tao, porke ang pangalan ay Christian Church, makakasiguro na tayo na tama yung itinuturo niya. Ano yung dapat i-apply pagdating doon? Sabi ni Juan, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Kasi daw po, madaming mga naglitawan o naglipana na mga false teachers o false prophets. So we must practice discernment. And how can we practice discernment? By pursuing spiritual growth. And how to pursue spiritual growth? By prayer and reading of the scripture. And syempre, hindi po natin non-negotiable po yung every Sunday na pakikinig sa formal at pampublikong pagtuturo ng salita ng Diyos. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo nitong mga nakaraan, the preaching of the Word of God, the public proclamation of the Word of God is the means of God by which He will grow the church. So ang isang matatag at isang malusog na simbahan ay makikita sa isang tapat at tamang pangangaral ng salita ng Diyos. Another passage po from Titus chapter 3 verses 9 to 11. Ito naman, panulat din ni Apostol Pablo na sinulat din niya sa isang pastor, si Titus. Sabi ng verse 9, but avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. It rings a bell, hindi ba? Kasi nung mga nakaraan, yan din ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Yan ang ginagawa ng mga false teaching in Ephesus. They love controversy. Ang mga pinaglalaanan nila ng kanilang mga panahon ay yung mga hindi importanteng genealogies in the New Testament, quarrels about the law. Yan yung mga pagtatalo nila, di ba? Kung if you remember, in Titus, yan din yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya kay Titus, sabi ni Pablo kay Titus,
avoid foolish controversies. Bakit daw? Because they are unprofitable and worthless. Ibig sabihin, walang pakinabang na maidudulot sa pananampalataya mo. I mean, sabi ni Pastor Boy, no, sa Light and Life, minsan kapag merong isang nagtanong na yung tanong niya wala sa hulog, sabi ni Pastor Boy, kapatid, hindi naman madadagdagan ang kabanalan mo kung malalaman mo yung sagot sa tanong na yan. Ano yung mga klaseng tanong na yon? For example, ano ba yung prutas na kinain ni Adan at Eva? Mga ganong klaseng tanong. Sinasabi ni Pablo dito, avoid them. Why? Because they are unprofitable and worthless. Walang pakinabang na maidudulot sa pananampalataya mo. Avoid them. Verse 10 ng Titus chapter 3. Sabi po ni Pablo, as for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, anong sabi niya? Have nothing more to do with him. Now, yung sinabi niya dito na they stirs up division. Sinabi niya na din yan sa Romans chapter 16. And given the context of Titus chapter 3, itong mga nag-i-stir up ng division, mga false teachers. Sila yung binabanggit niya in verse 9. Sabi niya kay Titus na isa ring pastor, warn him once, warn him twice. Sabihin na natin, warn him thrice. After that, sabi ni Paul, have nothing to do with him. Kaya po, mali po talaga mga kapatid na makipagkaibigan sa mga false teachers o doon sa kanilang mga follower. In fact, in 3 John, o 2nd and 3rd John, yung mga letter na yon, ang sinasabi ni Apostol Juan, ni batiin, huwag niyong babatiin ang mga false teachers. Huwag ninyong i-entertain. Huwag ninyong papapasukin sa inyong mga tahanan. So kapag merong kumatok po sa inyong mga bahay, di ko napapangalanan, pero alam niyo naman yung madalas kumatok sa mga bahay ninyo, di ba? Yung mga nakapalda, naka-long sleeve, alam niyo na kung sino sila. Sabi ng Bible, do not entertain them. Ni papasukin sa inyong bahay, wag daw po. Basahin niyo yung 2nd and 3rd John, maiksi lang naman. Clear po ang sinasabi ni Apostol Juan doon. Bakit? Kasi nga po, kailangan nating pag-ingatan ang ating pananampalataya. Paano, Pastor, kung kamag-anak ko? Siyempre, ibang usapan po yon. Ang point lang, huwag tayong makikihalubilo sa kanila. Hindi ko po sinasabi na awayan natin sila. Kung meron kayong mga kamag-anak na ganun yung kanilang pananampalataya, hindi ko po sinasabing awayin ninyo sila o debatiin ninyo. In fact, show them kindness. Show them the effect of the gospel in your life. Ang sinasabi dito ni Apostol Juan, do not be one with them. Marahil, wala namang mga pumapasok sa bahay natin na mga ganon. Pero ang tanong, paano ba natin ginagamit ang ating mga television? Yan, kapag hindi ka makatulog, 12:00 na ng umaga, bubuksan mo yung TV mo, at meron kang makikitang nagpipreach. Dahil yun na lang yung bukas, panonoorin mo. Wag na po, mga kapatid. Kasi maliwanag naman, have nothing more to do with them. Verse 11, sabi ni Titus, knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. Ang clear po ng Bible, napakalinaw ng Biblia mga kapatid, patungkol po kung paano tratuhin ng mga false teachers. Again, hindi ko sinasabing aawayan natin sila. Ang sinasabi ko lang, we must speak the truth in love with them. But nonetheless, we will speak the truth. And to be honest with you,
hindi naman nila basta tatanggapin yung sinasabi mo. It may lead to conflict. Dito na po papasok yung ating conviction. Kaya nga po, paulit-ulit ko, sinasabi kanina pa, pursue spiritual growth. Kasi mahihirapan po talaga tayo na makipag-usap sa kanila if we are not ready spiritually, intellectually. Kaya po napakahalaga na bilang mga mananampalataya, tayo ay lumalago sa ating pagkilala kay Kristo. So, it is clear from these passages that believers are commanded by the Scripture to avoid and mark people who abandon sound doctrines. Mark and avoid them. Huwag nyo nang panunuorin yung kanilang mga Facebook Live o yung kanilang mga programa sa TV. Mark and avoid them. As believers, it is our responsibility to guard the doctrinal purity of the church against false teachers and false believers by staying away from them and warning others about them. Stay away from them and warn others about them. Sabihan natin ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, huwag mo nang panoorin yung mama na yan. Huwag mo nang basahin yung libro niya. Mark and avoid false teachers. And point number 3 and last, in verse 20, strongly implement discipline to unrepentant teachers. Strongly implement discipline to unrepentant teachers. Sabi po ng verse 20, among whom, ito yung mga nag-reject ng pananampalataya, among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan that they may learn not to blaspheme. Nag-name drop na si Pablo. Paul named 2 individuals who rejected apostolic teaching and are now teaching false doctrines in Ephesus. The fact that Paul mentioned them by name signifies that these 2 personalities are leaders and teachers in the church of Ephesus. Ibig sabihin, mga kapatid, yung dalawang lalaki na yan, pastor o elder sa Ephesus. Mga leader ng simbahan na nagtuturo ng maling katuruan. Ang pansinin po ninyo, napaka seryoso at napaka-direct to the point ni Pablo. Anong ibig nating sabihin dyan? Kasi sabi niya, I handed them over to Satan. Ano ba yung ibig sabihin nun? Kapag meron kayong nabasa sa mga sulat ni Pablo na hand him over to Satan, o in verse 20, handed them over to Satan, ang ibig pong sabihin niyan ay pagtatanggal sa membership ng simbahan. Sa New Testament, kapag sinabing handed over to Satan, it means inalis sa membership ng simbahan. Inalis sa fellowship ng simbahan. Ang ibang tawag po dyan, excommunication. Yung pag-aalis sa listahan ng mga pangalan na miyembro ng simbahan. Bakit po yan ginagawa? Removal from church membership is the final step in the process of church discipline. It is done to believers who refuse to repent of their sins. Di ba, may church discipline, yung mga Kristiyanong nagkasala, o yung mga pastor na nagkasala, they will undergo church discipline. Kapag nagsisi sila, they will be restored. Kapag nagmatigas at ayaw magsisi, the final step is removal from church membership. Ang ibig sabihin nun, we are now handing that person to Satan. Ibig sabihin, inaalis na ng Diyos yung proteksyon ng simbahan
sa buhay ng tao na yon, and thereby making that person vulnerable to the attacks of the enemy. Ibig bang sabihin, hindi na siya Kristiyano? Kristiyano pa rin siya. At least, yun yung pag-asa natin. Yun yung gusto natin. Pero, dahil inalis na siya sa membership ng simbahan, sabi ni Pablo, ituring nyo na hindi na Kristiyano. At kapag nangyari po yun, mga kapatid, inaalis na din ng Diyos yung congregational protection ng simbahan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan para sa kanya. Ibig sabihin, wala na yung protective prayer ng simbahan sa buhay niya. And when that happens, the Lord will honor that. Ibig sabihin, expose na siya sa pag-atake ng dyablo. In the case of these two personalities in Ephesus, their unrepentant sin is teaching false doctrines. Ayaw nilang magsisi. Perhaps ayaw nilang magpasakop kay Pablo. No, ayaw nilang makinig kay Apostol Pablo. Ayaw nilang magsisi. In other words, they refuse to submit to the apostolic authority of Paul in terms of teaching and theology. So sabi ni Pablo, I handed them over to Satan so that they will learn not to blaspheme. Actually, hindi po nagulat si Pablo dyan na merong mga elder in Ephesus na magtuturo ng false teaching. Bakit po? Basahin natin ang Acts chapter 20, 29 to 30. Ang nagsasalita po dito si Pablo. And guess what? Sino yung mga kausap niya? Mga elder sa Ephesus, na kung saan nandoon si Timothy. So bago pa sinulat ni Pablo yung 1 Timothy, pinatawag niya na yung mga elder in Ephesus, at ito yung sabi niya sa kanya. Sabi niya sa kanila, verse Acts 20, 29 to 30. Sabi po ni Pablo, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. Mga kausap niya, mga elder, mga pastor. And verse 30, tignan niyo po sabi, and from among your own number, from among your own selves, will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Sinabi na ni Pablo sa kanila. Kaya nga, sa mga naunang verses ng Acts 20, sabi ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang kawan ay pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung mangyayari. In verse 29 and 30, meron talagang magiging false teachers from among the elders in Ephesus. Nagkatotoo ba yung sinabi ni Pablo? Nagkatotoo, di ba? Pinangalanan pa niya yung dalawa in verse 20 ng 1 Timothy, Hymenaeus and Alexander. Na dinisiplina ni Pablo, inalis na sa membership ng simbahan, no, ibinigay ko na kay Satanas para matuto sila, sabi ni Pablo. Alam niyo po mga kapatid, it is the responsibility of the church to remove from membership people, especially teachers, and who teach us false doctrines and who refuse to repent from their wrongdoing. Alam ko po, hindi popular na pag-usapan yung subject ng church discipline. However, maliwanag po ang Biblia na dapat ginagawa yan ng simbahan sa mga mananampalataya na namumuhay sa kasalanan at ayaw magpasakop sa simbahan. Ibig sabihin, they refuse to repent. In the case of 1 Timothy, sino yung mga tao na yon? Mga false teachers, mga pastor. At ano yung kasalanan nila? Pagtuturo ng maling doktrina. So, your responsibility as members of this church is to make sure na tama yung
pagtuturo na tinatanggap po ninyo every Sunday. At kapag merong nagturo po dito na hindi na yung katuruan ng Biblia ang tinuturo, you have the responsibility to call him out. Sabihan ninyo, pastor, o kung sino mang tao yon, hindi po tamang tinuturo ninyo. Hindi naman ibig sabihin na pabababain mo sa pulpit, pero you must correct that person. Halimbawa, merong nagturo sa atin na alam nyo, yung kaligtasan, nawawala yan, kailangan yung i-maintain. Kapag merong nagturo ng ganon dito, kahit sino man siya, you must call him out and point to him his errors and call him to repentance. Otherwise, kung miyembro siya ng GCF, o isa sa mga pastor o elder ng GCF, kailangan niyang pagsisihan yon. If not, pagkatapos ginawa na natin yung buong proseso ng church discipline, we must hand him over to Satan. Pero ito po yung gusto kong liwanagin. Madalas kasi madaming mga tao ang nakukonfuse about church discipline. The goal of removal from church membership is for them to realize the seriousness of their sins and for them to seek true repentance. Ibig sabihin mga kapatid, ang goal ng church discipline, kahit yung pag-alis sa membership sa tao na yan, ay para pa rin manumbalik siya sa atin. Provided nagsisi na siya sa kanyang kasalanan. In other words, the goal of church discipline is restoration. Pero habang nandun siya sa kanyang hindi pagsisisi, hayaan natin siya doon sa ganung kalagayan hanggang ma-realize niya ang kanyang kasalanan at pagsisihan ito. Let me encourage you po mga kapatid as I close. In light of this mga kapatid, we need all the more to preach the gospel of God's grace. Ang solusyon po talaga sa maling katuruan ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Lalong-lalo na ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Ano po yung sermon natin last Sunday? Jesus came to save sinners. Kung isa kang Kristiyano na namumuhay sa kasalanan, all the more you need to worship God in this place. All the more you need to listen to the Word of God. All the more you need the gospel. Kaya po yung mga makasalanan, hindi natin sila pagbabawalang sumamba sa Diyos at makasama natin sa ating pagtitipon because that is exactly what they need. Yung pagtutuwid at comfort na ibibigay ng salita ng Diyos. We need to teach the gospel to our people. The truth that Jesus Christ came to save sinners. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po magbabago ang paraan ng Diyos sa pagtutuwid at pag-akay sa mga taong nasa maling katuruan. Iisa lamang ang mensahe na dapat nilang marinig. And that is the gospel of God's grace. Kailangan paulit-ulit na marinig nila. Kailangan paulit-ulit na marinig natin. Jesus Christ came to the world to save sinners. Kailangan paulit-ulit nating marinig at malaman that salvation is by the sheer grace of God and not on any merits of our own. Yan ang solusyon ng Diyos sa maling katuruan. Yan ang pag-asa ng mga makasalanan. Yan ang pag-asa ng mga mananampalatayang nasa kasalanan. Sapagkat kapag paulit-ulit at lagi nilang naririnig ang habag at biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo at ang kaligtasan na kay Kristo Jesus lamang matatagpuan, God will save them. And they will treasure Christ
as the precious Savior na kung saan kaya na nilang talikuran ang kasalanan at ang maling katuruan because now they see Christ in all His beauty and glory in the gospel. In closing po, how to hold the faith and a good conscience. Number 1, stand firm in sound doctrine and fight for it. Number 2, stay away from those who reject true beliefs. And number 3, strongly implement discipline to unrepentant teachers. Kaya naman po mga kapatid, let us all seek to know Christ more and to make Him known. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po sa inyong mga salita sa umaga po na ito. Salamat po sa inyong pagtuturo sa amin. Tunay po na mabuti kayo sa bawat isa. Kaya po dalangin ko, O Diyos, na kayo nga po ang patuloy na magpala sa mga kapatid ko na nandarito. Bigyan mo po sila ng katatagan at kalakasan sa kanilang pananampalataya so that they will be protected against false teaching and false doctrines. Ingatan mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Ingatan mo din ang kanilang mga patotoo. Be with them and may the gospel be the ultimate delight and satisfaction of their souls. All for your glory. In Christ's name we pray. Amen and amen.